Itong Lunes ay sinimulan ang G20 Summit sa Brazil para talakayin ang malalaking problema sa mundo mula sa mga kabi-kabilang giyera katulad sa Ukraine at Gaza hanggang sa kooperasyon para sa climate change. Subalit, bakit nga ba inaabangan ng mga bansa ang ganitong uri ng pagpupulong? Ang Group of 20 po ay isang grupo ng bansa at region blocks na binubuo ng major economies. Kabilang dito ang Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Republic of Korea, Russia, Saudi Arabia, South Korea, Turkey, United Kingdom, United States of America, ang African Union at ang European Union. Kung saan, batay sa datos ng World Bank, kung pagsasamahin ang ekonomiya ng mga nation members ng G20 ay aabot ito sa higit 85% ng kabuuang naaambag nito sa global economic output habang nasa 75% naman ang global exports ng mga ito. Taong 1999 nang inilunsad ang G20 matapos ang isinagawang forum ng mga finance ministers at central bank governor para sa naging Asian financial crisis at talakayin ang naging global economic at financial issues noong taong iyon. Mahalaga ang bahagi ng G20 Summit dahil dito rin nagaganap ang ibang pagpapalalim ng relasyon ng isang bansa sa kapwa-bansa mula sa sidelines ng naturang summit. Isa na po rito ang bilateral meeting ni British Prime Minister Keir Starmer at Chinese President Xi Jinping kung saan ay muling pinagtibay ng pagpupulong ang ugnayan ng UK at ng China. Ang G20 Summit din ay ipinahayag ng mga world leaders ang kanilang panawagan para sa isang comprehensive ceasefire sa Gaza at Lebanon. Isang hakbang para pahupain ang tensyon sa lugar at mabigyan diin ang kailangan sa kooperasyon para masolusyonan ang problema sa kahirapan at taggutom. Bukas po ay ating tunghayan ang ibang detalye hinggil sa naging two-day G20 Summit sa Rio de Janeiro.